Dinimanda mo si Nelson, ikaw ang plaintiff dyan. Opo. So, ang defendant Opo. si Nelson. Si Nelson, nakita niya, walang jurisdiction to. So, pagsagot niya ngayon, ang unang affirmative defense, walang jurisdiction. Yun ilalagay mo eh. Ngayon, ang korte, bago niya pagpasyahan, mag-trial tayo on the merit, titingnan niya yung affirmative defenses. Huwag nang ituloy ang impeachment kung ayaw mapahiya. Yan po yung paalala ni Congressman, now Senator Marcolita, sa mga ambisyoso at gigil na gusto mapa-impeach itong si Vice President Sara. Dahil alam po ni Senator Marcolita kung ano po yung punot dulo at kung ano po yung kanilang pakay kung bakit gusto nila ma-impeach itong si Vice President Sara. Pinaghandaan naman po ni Vice President Sara. Ika nga, bloodbath na kung bloodbath. No? Yan po yung sinabi ni Bibi Sara. Ngunit mukhang ang nagkaka-bloodbath ngayon ay itong Senado at ang House of Representatives dahil nagdesisyon ang Senado na ibalik na ito dahil questionably ang inyong prosesong ginagawa. No? And isa rin po sa ating pag-uusapan, mga kababayan po natin, ito naging komento ni Senator Marcolita dito po sa mabunganga, madaldal, no, na tagapagsalita ngayon ng House of Representatives. Kung saan, itong si Princess Abante, hindi ko nga alam kung ito ba talaga ay anak ni Benny Abante, ito po yung nawawalang kapatid ni Franz Castro. Ni Claire Castro. No, itong si Princess Abante. Kasi wala silang pinagkaiba, mga kababayan po natin. Halos pareho po yung kanilang paraan ng pagsasalita. Halos pareho po yung kanilang pagmumuka at ang kanilang pagiging talakera na wala po sa tama. So, imbis na mapaganda ang record, no, ang pangalan nito si Martin Romualdez, sabay mukhang lalong masira itong si Tambaloslos. Inamin na nga po nila na di bali daw na tawagin silang Tambaloslos kaysa Kawatan. Kaso lang, nagsama na Tambaloslos at Kawatan. Okay, mga kababayan po natin, yan po is intro pa lang natin. Sige, pakinggan at panoorin po natin si Senator Marcolita. Anyway, shoutout muna sa lahat. Mabuhay po kayo at magandang araw po. Sakala ninyo, kung mo baka 200, kung mo ba papalakpakan kayo ng taong bayan, kami naman kanya ang mas umiintindi. Kami yung, kumbaga sa truck, kami yung clutch, kami yung nagbabalanse. Yan, opo. Sa kanila naman kasi 100. Sa Senado. Sa Senado, opo. Ngayon, siyempre magdidebate yan. Ngayon, siyempre, pagdating sa Senado, sila daw yung, ngayon, party na rin ako ng Senado, di ba? Opo. Kaya lang, ang aming inaugural session, sa July 28 pa. Opo. Kaya technically, hindi pa ako kasali doon. Hindi pa yun. Kaya lang, meron pa naman hanggang ilang araw pa. May isang linggo pa ba? Para kung bago magtapos. Bago magtapos. Nagsinadya ni Jorben tayo isang araw po eh. Nung 11 mismo. Wala na. Wala, nagsinadya Jorben na po kayo. po yung impeachment kasi. Opo. Wala na. Wala na po, hindi na talaga. Ngayon, ano ngayon ang sinasabi nila? Ang sabi nila, sinisisi daw po nila ang Senado. Goy, mga kababayan po natin, itong mga nasa House of Representatives, mga kababayan po natin, lumalabas talaga na kulang po sila sa kanilang kaalaman at naghahanap na lang po ng masisi sa kanilang mga kapalpakan. Parang si Bongbong Marcos, no? Na ngayon ay sinasabing gusto daw po magkaroon ng ligasiya ang kanyang administration. Pero ito kasama po sa kanyang ligasiya, mga kababayan po natin, no? Yung mahilig manisi sa kanilang kapalpakan. At alam mo yung batang inagawa ng kindi, kapag naisahan, gigil na gigil at gusto makabawi. At ito ngayon, mga kababayan, ang ginagawa ng mga kongresista, gigil na gigil dahil hindi po sila nagtagumpay sa impeachment against kay Vice President Sara. Binawian ang Senado. Pasa ng batas na gawing 200 ang sahod. No? Tapos, yung mga senador, wala ng oras, hindi na napag-usapan, hindi na napag-aralan, hindi rin nila inoprobahan. Ngayon, gustong sisihin ng tagapagsalita ni Martin Romualdez na pinatay daw
ng mga senador itong 200 na dagdag sahod sa mga manggagawa. Sabay, mga kababayan po natin, no? 16 months na pala na inaprubahan ang 100 na dagdag sahod sa Senado. Pero hindi po inadapt ng mga kongresista. Hindi makikredit sa kanila. No? So, kaya ngayon, minamadali po nila, pero para kay Congressman at ngayong Senador Marcolita, malabo po itong maaprubahan ni Marcos. Dahil napakalaking sakripisyo ang mangyari kapag maaprubahan ang 200. Kumbaga, alam na nila na ito po ay hindi aprubahan ni Bongbong. Ngunit, ipinasa lang nila para sisihin lang ang mga senador. Diba? Grabe yung pag-uugali nitong si Tampalos, mga kababayan. Sumagot naman tuloy ang Senado. Sabi niya, yung sa aming version, 100 pesos, 2024 pa, pasado na. Eh, pinasa niyo niya itong 200 pesos noong nakaraang linggo lang. Tapos, sabi niya, pinasa niyo sa amin. Kaya tuloy nagagalit yung mga senador na pinalalabas daw po ng mga nasa kamera na Senado ang nagkulang. May pagkakamali kung bakit po hindi napasa. Balik na naman sa issue. Kayo, pinagmamadali nyo kayo pag nandito na sa amin. Yun, pero kayo, Oo. tinulugan ninyo. Tama kayo. Kaya nung impeachment. Opo. So, ito pangalawa na ika ito. Oo. Kailan nyo lang ipinasa sa third reading, pero kami naghihintay kami 100. Opo, 100. Siguro, kung December, pinadala nyo na rito, Ay, maraming panahon, Nadala kayo ng maayos. baka hindi na tayo nag-bycam, inadapt na lang natin. Total, Opo. 100 tayong pareho. Opo. Sasabihin namin sa inyo, okay, so i-adapt nyo na lang ang Senate, o kaya i-adapt namin na sa inyo, wala Oo. ng bycam, tapos. Oo. So ito nangyari, sisihan. Opo. Actually, sila yung sumisisi. Dahil wala po silang nagawang maganda eh. Palagi Wala tuloy na ipasa. Wala tuloy na probecho ang mga manggagawa. Oh, Sen. samantala kung tutusin, kahit 150 na lang siguro. Sana. Parang pumunta ka na lang sa gitna. Oo. Pwede 150 sana. Sa totoo lang, kay 150, kay 100, akong tatanungin ninyo, kasi sa taas ng bilihin ngayon, Ay, totoo. hindi na talaga Oo. makahabol yung kinikita doon sa presyo ng bilihin. Totoo po. Ito recognize natin. Oo. Eh, kaya ko sabi, kung 100 pesos kong, Sen, sa loob ng 20 araw, hindi mga 2,000 rin sana yun. Ang may dadagdag. Oh, kailan lang ipinasa, di ba? Opo, nung last week lang po, nung Pero yung pinasa, version ng Senate, kailan pa? 2,000, last year pa po, pasado na. Oh. Hintay nga. Matagal nang pasado yung sa Senate. Sila, no? Nakaraang linggo lang. Tapos sila pa ang nagmamadali. Matagal lang. Tapos ang sa Senado, hindi nila ina-adapt. No? Dahil ayaw nila, syempre, maraming mga negosyanteng kasosyo po nila yung maapektuhan at mga negosyo nila. So dahil gusto nila makabawi sa mga senador, nagmamadali na ipasa ang 200. Pero alam nila na hindi naman pala pirmahan ito ni Bongbong Marcos. Entrapment lang ang nangyari, mga kababayan. Sila nang hintay sa version ng Kamara. Ang sabi ng Kamara, i-adapt nyo na lang yung 100 pesos para maipasa na natin. Kasi kung ipapasa natin yung 200, may pangamba kami na baka i-veto rin ng Pangulong Bongbong. Hindi sasangayon ng mga negosyante dyan. Ayaw na. Sigurado yan, mga kababayan po natin, no, na hindi talaga aprobahan niya ng mga Senado, ng mga negosyante at posibleng ibibito rin niya ni Marcos Jr. Dahil po sa malaki po yung mga negosyante, hindi naman basta na magdadagdag na lang po ng sahod, no, na lugi po sila, hindi magbabawas po sila ng mga tao. Yan po yung mangyayari, mga kababayan. Kaya sana doon na lang tayo sa makatotohanan. Di bali 100, 150 or 200 man. Basta't kapanipaniwala at kayang maaprobahan. Kasi yan ay para sa taong bayan. So kung may increase sa sahod, hindi natin babatikin yan. Please palakpakan natin yan. Diba, trabaho naman po ng mga mababatas at trabaho ni Bongbong Marcos na aprobahan kung ano ang makakabuti para sa sambayan. And punta tayo dito sa issue ng mga paring nagbabanal-banalan. Okay? So hindi rin po maiwasan na magkomento ni Senator Marcolita dito po sa mga paring nagbanal-banalan, nagigil na gusto mapa-impeach si Sara. Kapag alaman po natin, itong si Father Flavio Villanueva ay siya rin pala, mga kababayan, yung pare na nag-testify, no, patungkol sa issue ng EJK, President Duterte sa Senado, na umamin na isang adik.
adik na pare, pumunta sa House of Representatives, pinagbibindisyonan ang article of impeachment, no, tinawag na balasubas, Judas ang 18 senador. Sino yung Judas? Sino yung balasubas? Yung mga matitinong senador at may tamang pag-iisip at pinag-aralan o isang paring adictos benedictos? Alam niyo na. At pakinggan natin mga kababayan ang banat naman ni Senator Marcolita sa nagbanal-banalan na paring ito. Ng House of Representatives. Kaya nauwi nga sa pagdidesisyon na i-remand o i-return, isole, Opo. ibalik Opo. sa Tagalog. Ibalik sa House of Representatives. At may kalakip ngayon na pahayag na katungkulan na una, sabi niya gano'n, i-attest ninyo na hindi kayo nagkaroon ng paglabag Aha. doon sa ating one-year bar rule. Ayan. Aha. At pagkatapos, yung isa ay kinakailangan mag-adapt kayo ng isang resolution na specifically yung 20th Congress ay papayagan ang inyong naunang initiative na pagsasubmit Opo. ng impeachment complaint. Ngayon, ito, nagkaroon ng matinding reaction sa House of Representatives at nagkaroon pa nga ng isang pagmimisa yata doon na Nelson. Oo nga ho. Yun ang hindi ko maintindihan kasi Misa ng kulto ni Tambalos-los. alam niyo naman, hindi naman ako Katoliko din. Opo, opo. Wala naman akong kinalaman kung ano yung ibig sabihin ng misa. Basta alam ko, dahil through observation naman, Opo. pag may nagkakasal, may misa, di ba? Totoo po yan, oh. Pag may piyesta sila, may misa. Oho. Pag mayroong binibinyagan o kumpilyata, mayroong misa. Pag may patay, may misa din. Yes po. So, Yung problema, patay ang kanilang minisahan. Mga kababayan natin. Patay na impeachment complaint. Kaya minisahan na po nila mga kababayan po natin. Kasi kahit po itong si Laila de Lima, no, ay sinasabi na itong paraan ng pag-remand ay posibleng ito rin ay katumbas po ng pagpatay daw po ng impeachment trial ni Vice President Sara. So, nanggaling na po mismo sa kanilang pagbubunganga ay pagbibidisyon ni Father doon sa impeachment complaint ay dahil ito po ay patay na impeachment trial. At kahit mabuhay nila yan, no? Mabuhay ng kanilang bindisyon, yung impeachment complaint na yan, tingnan natin kung ano po yung mangyari kapag makaharap nila Senator Marcolita. Naku po, sanay na sanay ito sa Bartagulan. And nandiyan pa, Senator Bato de la Rosa, na mayroong divine intervention, may basbas ng Holy Spirit para ipaglaban ang katotohanan. Yun. court, hindi nga pinapayagan ng motion to dismiss. Nakalagay. Sabi niya, the Hindi naman dismiss. defendant is now ordered to file his or her reply, not a motion to dismiss. Yun. Within a period of blah, blah, blah. Pero, ang isa naman ngayon na innovation ng korte, ang una niyang didinggin yung affirmative defenses. Okay. Kasi yung Yan sa mga nagsasabing unconstitutional, mali ito. Mga trolls, mga bangag, mga tangalista, mga uniping, mga NPA, makinig kayo dito kay Congressman Marcolita. Or Senator Marcolita, nalilito tayo, sir. dinimanda mo si Nelson, ikaw ang plaintiff dyan. Opo, So, oo. ang defendant Opo. si Nelson. Si Nelson, nakita niya, walang jurisdiction to. So, pagsagot niya ngayon, ang unang affirmative defense, walang jurisdiction. Yun ilalagay mo Ngayon, ang korte, bago niya pagpasyahan, mag-trial tayo on the merit, titingnan niya niya yung muna. affirmative defenses. Nakita ng impeachment court. Teka muna. Parang may mali sa pangyayari kasi. Bakit kanya napag-alaman namin na meron palang 3 impeachment complaints Oo. ang ipinail sa House of Representatives December pa 2024. Yan sa mga ambisyoso at sinasabing sinunod nila yung saligang batas, ang rules of impeachment. Yan, makinig kayo kay Senator Marcolita.
Itong si Luistro, pinipilit yan na tama daw po at sumunod po sila sa tamang proseso ng impeachment. O, makinig kayo kay Kung Marcolita. Kasi ang maluloko nila dyan sa sinasabi nilang unconstitutional, yung pag-remand, hindi umaksyon ang mga senador, no? Yan po is propaganda lamang. Para hindi po sila masisi at hindi lumabas na kahihiyan ang kanila. Oho. Yung una, ipinal ng December 2. Yung isa, sumunod December 4. At yung pangatlo, December 19. Oho. Ngayon, ang tanong ng impeachment court dito, ang kanyang pag-aalala, bakit hindi ninyo nilitigate kaagad dito? Okay. Meron kayong sariling proseso eh. Meron din kayong rules sa House of Representatives. Oho. Bakit hinintay nyo pa na mag-2025 at ang hindi namin maintindihan, ipinlano nyo pa kanya na i-file ninyo hours before the close. Grabe na entrapment talaga yung mga ginagawa ni Martin. Of the third regular session. Doon kami nagtataka, sabi ng Senado eh. Oho. May tatlo ng anong ginawa nyo doon sa tatlo? Kayo nga Na-pending ho yung tatlo, tsaka yung pang-apat lang. inupuan ninyo yung tatlo. Bakit? Ano ikakatwiran nila? Oho. So, di ba mga kababayan natin, tapos yung sinasabi ni Kung Marcolita, inupuan nila yung tatlo, tapos sa pang-apat, madaliin nila yung mga senador. Kaya galit na galit po sila, no? Kaya konektado po itong kanilang pinasa na 200 na wage hike dito po sa naging resulta ng impeachment. Dahil hindi nila matanggap na talagang wala, basura, bulilyaso po ang kanilang ginawang impeachment kay Vice President Sara. Mukhang mapapahiya po itong si Tambe. Napahiya na sila actually sa pagbalik po sa kanila nitong impeachment. And of course, no, sa ginagawa po nila, akala nila hihina si Bibi Sara. Nako po, lalong lumalakas ngayon si Sara at yung mga abogado nila, yung mga magagaling daw ng mga educators, lawyer, komentarista, no, professors, mga pari, banal, no, ay puro lang po sila mga propaganda. Kahihiyan lang yung kanilang inabot dito. Kahihiyan lang. Dahil obvious po mga kababayan po natin na talagang hihirapan po sila na ma-impeach si Sara. Dahil hindi po nila kayang mabayaran ang mga senador. Kaya good job talaga dyan sa mga senador natin. Thank you mga sir, ma'am, no? Nanindigan po kayo sapagkat alam niyo po ang tama. And hopefully, kung itutuloy man itong impeachment trial kay Vice President Sara, sana hindi po kayo matapalan ng pera, sana kayo masuhulan para i-convict si Vice President Sara. Dahil yan po ay magiging sumpa habang kayo ay buhay. Sumpain po kayo ng mga taong naniniwala at nakikita ang tunay, nakikita ang dahilan kung bakit gusto lang i-impeach si Bibi Sara. Hindi dahil sa sinasabi niyo accountability and transparency sa paglustay ng pera ng bayan, kundi pangarap nyo na maging presidente, no? At yung iba, yung magpapasuhol ay yung tatanggap ng pera. So magiging sa salamat, ang sumpa, habang buhay po silang kilala, no, ng tao sa pagiging nila, mga bayaran. So ayan, yung mga kongresista na mga bayaran, nakatatak na po yan sa atin. At kung may chance lang na hindi sila manalo, dapat hindi po sila ipapanalo. At tanggapin yung pera pagdating ng eleksyon. Kaya sinasabi nilang, pinoproteksyonan lang ng mga senador ang kanilang sarili. No? Hindi lang nila pinoproteksyonan ang kanilang sarili, kundi pinoproteksyonan din po nila yung sambayan ng Pilipinas. Na tunay na hinahanap ang Tatak Duterte na pagsiservisyo. Kaya muli, ang paalala, Senator Marcolita, huwag nang ituloy ang impeachment kung ayaw mapahiya. No, o yan, napahiya na kayo. Mga gunggong na tangrisista. Okay, maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like and share.